Hello, no? So ngayon, no, tandaan nyo, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, malapad ang daan patungo sa kapahamakan at maraming mga tao ang dumadaan dito. Pero ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, maliit lamang or narrow. Pero iilan lamang ang tao na dumadaan dito. Dito sa atin ngayon, maraming mga tao, churches, religions, na nagsasabi na sila ang maliligtas, sila lamang ang totoong iglesia ni Kristo, sila lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang katotohanan doon nabilong sa daan na malapad patungo sa kapahamakan. Huwag niyo pong sayangin ang buhay natin dito sa mundong ito na maikli lamang. Maraming mga Christian na gumagawa ng mga pagsamba sa Panginoon na non-biblical, na hindi mismo nakabis kung ano ang sinasabi sa Biblia. Hindi ko sinasabi sa mga tao na makamundo o sa mga tao sa mundo, kasi alam naman natin na behind yan or separate yan. Dito tayo tutumbok sa mga tao religious. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, na kailangan mag-ingat tayo, magbantay tayo, basahin natin lagi kung ano ang nakasulat sa Biblia. Hindi ito, kumbaga, ang kapahamakan no natutunguhan ng bawat tao na sumusuway sa Panginoon, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Not everyone who calls to Him, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God. Hindi lahat. So dito no natin masasabi na malapad ang daan na tinatahak ng bawat tao na hindi seryoso sa paglilingkod sa Panginoon or gumagawa ng mga bagay na hindi naman based kung ano sinasabi dito sa Biblia. Ano ang utos ng kasulatan? Anong utos ng Panginoon? Anong sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na dapat nating sundin? Kasi nga, ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay sila lamang na mga tao sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan mismo ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon dito sa sulat ni Malakayas, makikita nyo ang pagkakaiba sa mga taong naglilingkod sa akin at sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Makikita natin ang pagkakaiba nito. The difference. Marami dito sa atin, mga Christians. Basta sa kanila pumapasok sila sa simbahan, sinasabihan sila ng mga leader, mga pastor, sino pa man, ligtas na tayo ngayon kasi tayo ay naglilingkod sa Panginoon, sinasamba natin ng Panginoon. Dapat mo bang sabihin ang mga ganitong kasinungalingan? Hindi lahat. Marami rin nagsasabi, pag hindi ka pumapasok sa simbahan o nagsumasamba sa Diyos din sa simbahan or pumapasok sa simbahan every Sunday, every Saturday or ano pa man, ay hindi ka maliligtas. Noong may isang tao pumunta sa isang templo, nagdasal siya sa Panginoon at nagpasalamat siya sa Panginoon. Panginoon, salamat kasi hindi ako katulad ng mga taong maniningil ng buwis. Nagbibigay ako ng tithes, ganito, ganyan. Nag-aayuno ako once every week or ano pa man. Tapos, may isang tao sa labas ng templo at hindi man lang nakatingin sa templo. Hindi siya pumasok kahit man lamang titingnan niya ang templo, hindi. Nakadungo lang siya at pinupukpok yung dibdib sa sobrang sakit at sinabi niya, Panginoon, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Pero
Sino sa kanilang dalawa ang nagiging matuwid or pinapatawad ng Panginoon or matuwid sa paningin ng Panginoon? Yung tao na laging sumasamba or nasa sa templo, or yung taong hindi man lang pumapasok sa templo, hindi sumasamba, andoon lang nagsisisi? Yung tao na pumupukpok sa dibdib na hindi man lang nakatingin sa templo, yun yung makasalanan na maniningil ng buwis. Siya ang tinutuwid or nagiging matuwid sa paningin ng Panginoon kaysa doon sa taong nandoon sa templo, sa simbahan sa atin ngayon. Tapos sasabihin mo, paano? Ang isang magnanakaw at kriminal na nakapako sa cross kasama ni Kristo, nakapasok ba yun sa simbahan? Hindi nga siya nabautismuhan eh. Pero sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Mula sa oras na ito, kasama na kita sa paraiso. O isipin mo yan. So kaya nga sinasabi, malapad ang daan na tinatahak ng bawat tao na namumuhay sa kasinungalingan, na non-biblical ang sinusunod. Ang daan patungo sa kapahamakan, napakalapad, malapad, at nagsisiksikan doon ang mga tao, kaysa mismo sa daan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Maikli at maliit lamang, ngunit iilan lamang ang tao na sumusunod doon o dumadaan doon. Yun yung tao na totoong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Yung seryoso. Kaya lagi nating babantayan, maraming mga tao, rock and roll, drums, doon sa loob ng templo. Biblical ba yun? Siguro, God knows. So ayusin natin yung buhay natin kasi minsan lang tayo dito sa mundong ito. Huwag nating sayangin. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito o sa buhay na ito. Huwag nating sayangin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless.